inauguration, pinunta natin, Shake, Rattle, and Roll po pala. Salamat, Kuya Eddie, no? Unang-una po sa ating mga pangunahing panuhin, Congressman, Vice Dodot, Mayor, sa lahat po na nandito, may fellow councilor, sa lahat po ng mga kasama sa kawani ng gobyerno. Good morning po sa atin lahat. Siguro, quick message lang. Itong ginagawa natin today, hindi lang naman to testamento ng pangangalaga natin sa kalikasan, kundi ito rin yung commitment natin para pangalagaan din yung ating kasaysayan. Itong mga punong to na painstakingly nire-research natin, inaalam natin yung history, kinikilala natin yung edad. They have existed longer than a lot of us have, no? Naging living witness sila sa lahat na nangyari sa ating lungsod. At sadly, nakakalungkot lang isipin na marami sa mga kapwa nila, mga matatandang puno, hindi na-survive yung progreso ng lungsod natin. How we wish na sana po earlier on pa lang sa history ng Pasig na pangalagaan na natin yung mga matatandang puno. Ako personally po, whenever bumabiyahe ako, pag nakakita ako ng matandang puno, I can't help but, hawakan yung puno. Parang for some reason, I feel, na parang you have to connect with nature that way. Ma-appreciate mo yung halaga ng punong to. Hindi lang dahil bahagi siya ng kalikasan, kundi bahagi siya ng kasaysayan. And tayo po, ang ginagawa natin dito, hindi lang naman po to para sa atin ngayon, kundi para sa kinabukasan po, yung mga younger generations. Ma-appreciate po nila yung mga natitirang mga matatandang puno dito. Lahat natin ito para sa kalikasan ng mahal nating lungsod ng Pasig. Good morning po. Maraming salamat po, Konsehal Kiko Rustia. At para naman po ibahagi ang mensahe ng ating OIC Regional Executive Director, DNR-NCR, tawagin po natin si Attorney Michael Drake Matias. Magandang umaga po sa ating lahat. Buti na lang po umaga itong ating unveiling ng marker. No? Kung gabi, nakakatakot. Kaya Ginoong Patrick Pladindiano, OIC May Bunga Ring Forest Park, kay Sir Alendri Angeles ng ating pinuno ng City Environment and Natural Resources Office at Solid Waste Management Office ng Pasig City, kay Kagalang-galang Romanti Romulo, magandang umaga po sir, ang kinatawan na nag-iisang distrito ng lungsod ng Pasig, at kay Kagalang-galang Robert Dodot Jaworski, good morning po, ang pangalawang punong lungsod, at of course kay Honorable Mayor Victor Maria Regis and Soto, punong lungsod ama ng Pasig, at sa mga kasamahan po natin na mga konsehal po na naririto ngayon, at ating pong kasamahan mula sa Department of Environment and Natural Resources. Isang makakalikasang pagbati po sa ating lahat. Ang DNR-NCR ay lubos na nagagalak na sa ika-4 na pagkakataon atin pong papasinayahan ang isa na namang pamanang puno o tinatawag na heritage tree dito sa makasaysayang lungsod ng Pasig. Isa po itong patunay na kinikilala ng ating pamahalang lungsod ang kahalagahan ng mga pagpupunyagi na gawing lunti ang ating rehiyon para na rin sa kagalingan at kalusugan ng ating mga kababayan. Para sa kaalaman po ng lahat, na unang inulunsad ng ating kagawaran dito sa Pambansang Punong Rehiyon ang Heritage Tree Program noong 2009. Sa pamamagitan ng Memorandum Order No. 1, layo ng programa na tukuyin, pangalagaan at pagyamanin ang mga puno dito sa ating rehiyon. Lalo na yung matatanda na at naging bahagi ng kasaysayan sa pagkakakilanlan ng ating pook. Isang magandang halimbawa dito ay ang puno ng duhat na tinatawag ding Katipunan Tree sa Novaliches, Quezon City, kung saan sinasabing ginamot ni Tandang Sora ang mga sugatang katipunero na nag-aklas noong 1896 laban sa pangaalipin ng mga Kastila. Isa pang halimbawa ay ang puno ng akasya sa palasyo ng Malacanang na katulad din
ng ating i-unveil ngayon na sinasabing may binabahayan ng kapre at tampulan ng kababalaghan. Ang mga punong ito ay kinilalang heritage trees sa ilalim ng programa dahil nga naging bahagi sila ng kasaysayan at identidad ng lugar. Sa ibang pagkakataon, nagsisilbing ring pananda o landmark ang ating mga heritage trees katulad na lang ng puno ng sampalok sa Project 2 Quezon City. Ngunit higit pa sa pagkilala sa bahagi ng mga punong ito sa kasaysayan ng isang lugar, layo ng programa na pukawin at baguhin ang pananaw ng ating mga kababayan sa mga puno. Nais nating ipaalam sa kanila na ang mga puno ay hindi lamang palamuti o lilim sa matinding sikat ng araw. Sa halip, nais nating maunawaan nila na ang mga puno ay ang pangunahin nating pananggalang hindi lamang sa polusyon, kundi pati na rin sa masamang epekto na nagbabagong panahon or climate change, gaya ng tagtuyot at pagbabaha. Ang paglalagay ng pananda or marker sa ating heritage trees ay isang paraan natin upang maipabatid sa ating publiko ang kahalagahan ng mga puno. Sa ating pong paniniwala, ang kalamang ito ay magbibigay daan sa ating mga kababayan na aktibong makilahok sa mga programa ng kagawaran at pamahalang lungsod na mapangalagaan ng mga puno, halaman at halaman sa ating kapaligiran. Gaya po ng ating nabanggit kanina, ang punong ating papasinayan ngayong araw ay ika-4 sa pamanang puno o heritage tree ng ating lungsod. Nauna na natin kinilala bilang heritage trees ang 2 puno ng akasya na matatagpuan sa Rizal High School, kilala sa bansag na batibot ng mga guro at mag-aaral ng paaralan. Ang mga nasabing puno ay sinasabing nauna pa sa eskwelahan na itinatag noong 1902. Isa ding puno ng akasya ang ating 3 heritage tree. Matatagpuan ito sa Pasig Catholic Cemetery na sinasabi namang naging saksi sa Spanish-American War noong 1898 matapos gawing kampo ng mga Amerikanong sundalo ang lugar. Sa pagkakataong ito, isang puno naman ng balete ang ating kikilalanin bilang heritage tree. Para sa kaalaman ng lahat, ang balete ay isang uri ng puno na nakatutubo sa Pilipinas at nabibilang sa genus na Ficus. Isa sa mga kakaibang katangian nito ay ang pagiging air plant or epiphytes dahil dala ng hangin, insekto o ibon, ang binhi ng balete ay unang tutubo sa mga sanga o sa katawan ng ibang puno. Habang ito ay lumalaki, bumababa ang mga ugat nito sa lupa at unti-unting pinapalibutan at papatayin ang host tree nito. Ito ang dahilan kung bakit tinagurian ding strangler tree ang balete. Kalaunan, ito na ang papalit sa punong kanyang tinubuan. Sa pangkalahatan, ang puno ng balete na ito ay ika-42 na heritage tree sa Metro Manila. Kaugnay nito, umaasa ang iyong lingkod kasama ang kalihim ng ating kagawaran na si Maria Antonia Yulo Loizaga na hindi ito magiging huli nating heritage tree sa lungsod sa tulong na rin na ating ama ng Pasig, Mayor Vico Soto, at sa iba pang nanunungkulan. Kami ay umaasa na makakakita tayo ng iba pang puno na karapat-dapat na taguring heritage tree. Higit sa lahat, kami po ay umaasa sa pagpapalawig at pagpapalakas ng ugnayan at tulungan sa pagitan ng ating mga tanggapan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programa at mabuhay ang pamahalang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Attorney Michael Drake Matias. At para naman po ibahagi ang mensahe ng ating lokal na pamahalaan, pakinggan po natin ang ating representante mula sa mababang kapulungan, ang ating Honorable
Roman P. Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una, congratulations sa DNR, kay Atty. Matias, at syempre sa ating local government, kay Mayor Vico, Vice Dodot, Consial Volta, Pau, Maro, Angelu, Kiko, Simon, sa lahat po ng bumubuo ng ating lokal rin dito na DNR, kay Sir Allen. At syempre po sa ating Kato, ating Cultural Affairs naman, kina Sir Patrick, sa lahat po ng kasama natin sa gobyerno. Again po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, natutuwa po ako dito sa programang ginagawa ng DNR pati ng ating local government. Sa totoo po, ang lungsod ng Pasig, napakayaman po sa kaysaysayan. Pero ang totoo, marami rin pong nawala o nakuha sa atin ng mga ibang lugar. Makwento ko lang, noong 2019, nung bumalik kami dito, nanungkulan ako bilang kongresista, si Vico Mayor, isa po sa talagang tinutukan ay yung mga history natin dito sa lungsod ng Pasig. Isang kinontak natin, kung naalala nyo, meron tayo lagi yung nagsasabado. Di ba? Lagi natin sineselebrate yun So, isang ginawa namin, kinausap po natin yung PIBAO, yung Philippine Veterans Administrative Office. Yun yung sa nasyonal. Kasi gusto rin natin malaman ano yung mga nangyari dito sa ating lungsod na makasaysayan Kasi hindi naman ako naniniwala na natigil tayo sa nagsasabado. I'm sure marami pa nangyari dito. Ang kwento po sa akin, nung PIBAO, nung panahon na yon, sabi nga sa akin, Roman, alam mo ang totoo, marami talaga nangyari sa lungsod ng Pasig. Ang problema, hindi kayo agresibo. Mas agresibo ang mga ibang kalapit ninyo mga cities and municipalities. Meron mga makasaysayan na nangyari dito na nakuha na ng iba. Kasi nga hindi tayo agresibo. Ang ginawa po natin, hindi natin binigyan dati na masyadong matinding pansin ang kasaysayan ng lungsod ng Pasig. Sayang po. Dapat naging aggressive tayo. Kaya natutuwa ako, later on naman, biglang ito na, yung mga heritage trees. Nalaman ko na si Mayor Vico sa Rizal High School nagawa rin ng commemoration. Last 2022 sumama ako kay Vice Dodot yung sa Pasig Catholic Cemetery. Doon rin gumawa ng ganito. Kasi mahalaga po ang mga bagay na ganito. Kasi yung kabataan natin dito sa lungsod Pasig, pag dumalo po sa mga lugar na ganito, pag nalaman nila na napakayaman ng kasaysayan kung saan sila pinanganak, saan sila naninirahan, magkaka-pride sila sa ating lungsod. Pag may pride sila sa ating lungsod, sigurado ko po, mamahalin nila ang lungsod ng Pasig, mamahalin nila ang Pilipinas. Kaya napakaganda ng mga proyektong ganito. Sana po hindi tayo magsawa. Sana po, katulad ng banggit kanina ni Atty. Matias, meron kasing historical na mga nangyari sa ibang heritage trees na diniklara nila. Alam ko hindi na gano'ng kadali kasi hindi naman na-document yung mga nangyari. Pero pilitin natin makahanap, sayang. Baka sakaling meron pa tayo maidagdag, meron tayong magawa, hindi naman para sa atin, pero para sa kabataang Pasigenyo, kabataang Pilipino. Panghuli na po, babanggitin ko rin po ito, dahil binanggit ko na rin kay Mayor Vico to Sa totoo po, kahit yung ibang bansa, meron na rin po sila mga kinukuha na segments nasa talagang parte yun ng Pilipinas Pero since mas mayaman yung ibang mga bansa, parang pinagdiriwang nila yung dapat tayo nagdiriwang Kaya tayo mag-umpisa dito sa lungsod ng Pasig, wag natin pakawalan yung mga historical facts na nangyari dito sa ating lungsod. I-document natin, ipagmalaki po natin. Kaya muli po, congratulations sa lahat. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Sorry po. Maraming salamat po, Kong Roman P. Romulo. Para sa tugon naman po ng ating lokal na pamahalaan at mahalagang mensahe sa makasaysayang araw na ito, pakinggan naman po natin ang mensahe mula sa ating Vice Mayor, Dodot Jaworski Jr. Tama na po ba, Vice? Yung pangalawa, tama na. Magandang umaga po sa ating lahat, kay Mayor Vico, of course, Kong Roman, kay Atty. Matias ng DNR, and sa kanyang mga kasama. Salamat po sa inyong pagbisita sa lungsod ng Pasig, of course, kay Sir Allen, kay Sir Patrick,
Sa ating mga konsihal, Councilor Volta, Councilor Simon, Kiko, Angelo, Maro, and ano nga pangalan mo? Pao. Isang makakalikasang umaga sa ating lahat. Alam nyo, ito ay building up po sa atin dahil tomorrow ay araw nga ng Pasig. No? So itong mga events na sunod-sunod po para i-celebrate natin ang 451st day ng Foundation Day ng ating lungsod. No? Kaya tama-tama itong unveiling ng ating marker for the Heritage Tree. Isipin po natin, ang estimate natin dito more than 100? 70 years. Okay, so isipin estimate po natin ay 70 years. Sabi nga ni Sir Nonoy kanina at saka si Mang Eddie, kahit na anong bagyo, baha, hindi nagtataka sila bakit pati sanga hindi daw nababalian o hindi man lang tumumba. Pero katulad po ng punong ito, isang balete, di ba? Balete tree, no? Nakikita natin ang ugat niya, halos kahit sa kanyang mga sanga ay bumababa. Isipin niyo kung gaano kalalim ang ugat niyan sa ilalim ng lupa na hindi natin nakikita. Kaya kung titignan po natin, dapat maging inspirasyon na sa ating buhay ang punong ito. Na sana, katulad ng punong ito, magtanim din tayo ng ating maugat ng kabutihan dito sa ating lungsod ng Pasig. Dahil katulad ng palagi ko pong sinasabi, umaasa po ang ating kapwa Pasigenyo na mapaganda ang ating lungsod, na gumanda, guminhawa ng ating buhay. Pero sa totoo po niyan, kung hindi po natin papalaliman ang ugat ng kabutihan at ang pagpamamalasakit sa kapwa, wala po tayong pupuntahan lahat. Pero, katulad ng nabanggit ko, ang inspirasyon ng punong ito, nagbibigay siya ng lilim sa mga batang naglalaro dito, nagbibigay siya ng hangin na maayos at malinis sa ating kapaligiran, nagbibigay din siya ng bahay sa mga insekto, ibon. Kaya hindi po ako naniniwala na may masamang nakatira sa punong ito. Dahil hindi magbubunga ang kabutihan kung may masama. Kaya Kiko, tutual gusto mag-correct sa nature, ipapaalam kitang matulog ko dito ng isang gabi. So mga kaibigan, again, ganun lang ang aking mensahe, no? As we celebrate po yung araw ng Pasig, ito po ay about yung ating kultura, ang ating history, at higit sa lahat, yung ating pagmamahalan sa bawat isa. Muli po, isang magandang araw at mabuhay ang lungsod ng Pasig. Ayan, maraming salamat po sa inyong napakagandang mensahe, Vice Mayor Robert Jaworski. Para safe po. Ayan. At syempre, pakinggan naman po natin ang mensahe mula sa ating punong lungsod. Ang ating Mayor Vico Soto. Upo lang po lahat. Ma'am Aloha, marami ka ng kasalanan sa amin. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang makakaligasang umaga sa bawat isang Pasigenyo. Una po, ako'y nagpapasalamat sa mga kaibigan natin mula sa DNR. Maraming salamat po, Attorney Matias, at sa mga kasama niyo po. Hindi kang kung sabihin, Attorney Manzanero, Attorney Matias. Maraming salamat po sa lahat ng tulong, hindi lang sa deklarasyon ng ating Heritage Tree, kundi sa napakaraming programa kasama ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Kaisa niyo po kami sa pagpoprotekta ng ating mga yamang kalikasan at ang ating environment. Sa ating Congressman Roman, napakaganda po ng mensahe sa atin ng ating Congressman, pati ng ating Vice Mayor Dodot. Good morning din po sa ating mga konsihal, sa mga staff ng Senro at ng Rainforest po natin. Ayan. Ang ganda po ng bago ninyong uniform. Ay, suot niyo ba yung bagong uniform? Sa mga nakatayo po dyan sa likod, mga bisita po ng ating Rainforest Park, batiin ko na rin po kayo ng isang advance Happy Pasig Day. Maligayang araw ng Pasig. 451,
Totoo naman ang sinabi kanina na napakayaman ng ating, hindi lang ng ating kalikasan, kundi ng ating kasaysayan. Kaya nasa sa atin po, lalo na bilang mga kawani ng ating pamahalaang lungsod. At, pero para sa atin po, lahat ng Pasigueño, kailangan protektahan po natin yan, ipaglaban pa nga. At talagang ito po ito yung ipapasa din natin sa susunod na henerasyon. Nasaan po si Manong Nonoy? Nandun po sa likod, saka si Manong Eddie. Palakpakan po natin sila ulit. Maraming salamat sa inyong mga nakwento. Alam kong marami pa pong ibang kwento. Kaso yun lang po muna, siguro kulang din yung oras. Pero sana pag may panahon po tayo, tanungin natin sila. Baka nasan ba sina Sir Patrick ng Kato? Baka pwede gawan natin ng video para hindi yung tayo-tayo lang yung nakarinig sa mga kwento nila. Baka pwede lagyan natin sa gilid o sa marker po natin, lagyan natin ng QR code, and dyan PIO po natin. Pwede natin lagyan ng link o ng QR code na nakalink sa YouTube para mapanood din ng mga iba. Hindi lang yung kami lagi yung naririnig ng mga tao, kundi yung mga kwento din na magaganda at makasaysayan. At ang tanong ko lang nga po kay si Manong Eddie, nandyan pa po ba? Kinuha na. Nandyan pa. Ayan pa. Ang tanong ko lang kay Manong Eddie, kasi natakot kami sa kwento nyo, pero bihira lang naman kami bumisita dito paggabi. Pero Manong Eddie, hindi nyo namukaan yung dumaan. Mga gaano katangkad? Ako, mga 6-footer ako, mga ganto katangkad. Gaano po katangkad, Manong Eddie? Parang ganto. Baka naman siya talaga yun. Kahawig. Pero yung balat mas Oo. Oo. Parang hindi tao. Ayun. Pero mga kasing tangkad lang ni Kuya. Hindi, sinisiguro ko lang po na hindi si Consial Volta yung nakita ninyo. Sigurado ko lang para po para malinaw po usapan natin. Itong deklarasyon natin ng Heritage 3, ito po yung pang-apat sa ating lungsod. Pero ito yung una na nasa city property po talaga. Kung tutuusin, ang Rizal High School, nasa city property din po yan, pag-aari po ng LGU. Pero yung talagang nasa loob ng isang pasilidad ng ating lokal na pamahalaan, ito po yung una. So, dalawa po sa Rizal High School, dalawa yung doon. Isa sa Pasig Catholic Cemetery na talagang makasaysayan din naman po talaga. At ito po yung pang-apat. At sigurado po ako sa susunod ay marami pa pong iba. Heritage 3 at pati mga heritage sites po natin. Yung mga lumang bahay, makasaysayang lugar sa lungsod ng Pasig. Dahil yan po isa sa talaga sa ginagawa natin, yung cultural and heritage mapping po natin. Tinututukan din po talaga yan ng Kato. Ito po ay isang simbolo lamang, pero marami pa tayong ibang ginagawa patungkol po dito. So sana po itong Heritage 3 na ito at ang marker po na ito ay maging paalala sa bawat isang Pasigueño na dapat natin patuloy na protektahan ang ating kalikasan at ang ating kasaysayan. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating punong lungsod, Vice Mayor Vico Soto. Sorry po! Mayor Vico Soto. Pang-ilan ko na po yun, Mayor. Pakilista na lang po. Pasensya na po. Parang masama po ang tingin ni Sir Allen. Mukhang mapapagalitan ako mamaya. Joke lang. Ayan. At syempre po, hindi po makukumpleto ang programang ito kung wala ang isa sa nangasiwa para sa preparasyon po ng deklarasyon ng Heritage 3, ang aking pong dating profesor, OIC May Bunga Rainforest Park, Sir Patrick Lanjano. Closing remarks na ba? Okay po. Una po, may mga gusto na po akong klaruhin. Si Aloha po ay
taga-senro po siya. Wala po kinalaman ng may bunga rin Forest Park at kato sa kanya. May joke lang. Ano si Aloha po, dati ko pong estudyante sa RTU Pasig. Galing mo pala. Tabo. Yan ang produkto mo. Pamali-mali sir. Magandang umaga po, Mayor, Vice Mayor, Kong, at sa ating pong mga konsehal, at sa ating OIC na RD ng DNR NCR. Alam po ninyo, buti na lamang, noong 2023 po ay dineklara na ang May Bunga Rainforest Park through Ordinance Number 6, 2023 bilang protected area. Ibig sabihin, hindi na tayo pwede magpalit ng kung ano-ano pa. Kung hindi po, baka po napangalan natin yung street na yan na Balete 3 o Balete Drive Street. Yan, nandyan. Dahil sa kababalaghan ng mga kinuwento nila. Sa totoo po, yung mga taga May Bunga Rainforest Park po na kasamahan namin, si Kuya Josby po yung huling tao na nagputol ng sanga na dumapo na po sa bubong ng petting zoo. Sa may likod po ito kasi mini zoo po yan before. Sa awa ho ng Panginoon Diyos, si Kuya Josby po right after magputol, 1 linggo pong di nakapasok at nagkasakit po. Hindi ho namin malamang dahilan. Pero sabi nga ni Vice, baka nagkataon lang dahil hindi naman magbubungan ng masama ang kabutihan na nandito ngayon sa harapan natin. 2022 po, nang kami po ay personal na nakiusap sa EMB para bisitahin po ang ating puno na ito. Dahil nga po, mula nung pagdating ko ng 2019, puro po kababalaghan na yung kwento na nandito. So it's about time naman na gawin natin siyang tourist attraction, magandang kwento, may makabuluhan na ibig sabihin sa kasaysayan ng Pasig, maging sa May Bunga Rainforest Park, bilang isa sa pinakamatanda na puno po sa loob ng ating parke. Malalim yung ibig sabihin kung bakit siya sinikap ng mga kasamahan natin from MRP and Senro na madeklara bilang Heritage Tree. Dahil ito pong area ito ay kids and tots ito. Originally po, ang mga bata po ang naglalaro sa area na ito. So hindi ho ba't mas maganda na yung kwento ng maayos, maganda at makasaysayan ng punong ito yung una nilang nakikita. Hindi po yung pagkasabik sa swimming pool o paglalaro lamang dito sa area ng kids and tots natin. Kaya po katulad ng hamon na sinabi namin na hindi lang bilang recreational park yung tutok natin o yung gusto natin gawin sa MRP, kung hindi gawin nating mas makabuluhan, educational hub, gawin nating sentro ng kaalaman patungkol sa kasaysayan, patungkol sa kalikasan, ang May Bunga Rainforest. Unti-unti na po ito sa tulong po of course ng national government, ng LGU. Last Friday po ata, nandito po ang Region 8 DOST dahil nag-benchmarking naman ho sila doon po sa inaugurate din natin na mushroom growing house sa may ating urban farm natin. So ibig po sabihin, dinadayo at pinupuntahan na rin ho tayo paunti-unti sa mas mahalaga pa at mas importante pa na layunin patungkol sa kalikasan. Kaya Mayor, maraming salamat po sa paggabay sa amin. At syempre po, palakpakan po natin ang mga taga May Bunga Rainforest Park na nag-prepare ho ng area. Dahil originally po, ito po ay composting area po ito. Nandito po yan. Pero nilandscape po natin, inayos natin. And hopefully, pagka okay na yung budget for rehabilitation ng Mini Zoo before converting into botanical garden, ay mas maiayos pa ho natin yung buong area natin. So muli, isang makasaysayan at makalikasang araw po. Ka-Allen, maraming salamat sa suporta mo. Mahal na mahal kita. Thank you po at mabuhay po ang Pasig. Ayan, maraming salamat po Sir Patrick Planjano. At maraming salamat din po sa ating lahat, sa mga dumalo dito po sa programang ito, sa lahat ng ating city officials. At para po simulan na natin ang ating official unveiling of the Heritage Tree. Inaanyayahan po ang ating mga city officials, ating mga bisita dito sa harapan. Ayan. Picture po muna. Okay. Picture daw po muna. 1, 2, 3, smile! Okay, I think ready na po ang lahat. In a count of 3, 2, 1. Okay, congratulations!
Picture daw po na naka-unveil. Bye! Thank you po! Thank you po. What's up? Ang buong sentro po na nandito, pwede pong magpunta dito sa harapan. Mag-picture lang po tayo. Baka doon pa lumabas yan. Galit na yan. Nainga yan ng dami-dami tao. Kukunin yung buhat yun. Hindi mo lang kayo gagawin sa pupunta. Bakit niyo patag na lang? Andun na! Nagiyan mo nga.